Hi guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara, pag-usapan natin itong naging komento ni Yusek Castro sa isang, again, walang iba kundi yung kanyang favorite na news reporter, walang iba kundi si Miss Eden. Okay guys, so alam naman natin na suking-suki ni Miss Eden ang pagtanggap ng mga hindi mo alam kung anong klaseng sagot, no, yung mga binibigay sa kanya. Hindi actually yung sagot alone but that tone, no? Doon sa mga hindi pa po nakaka-observe, every time na nagtatanong itong si Miss Eden ng Net25 News, alam mong nag-iiba ang tono ng pananalita ni Deprecius Castro. So dito, mapapanood natin kung paano, no, nag-burst na ang bubbles ni Depressed Yusek at talagang pinalabas niya, inunleash niya yung pagiging unprofessional niya. Na hindi ko maintindihan bilang isang litigator. Alam mo, pag umaharap po kayo sa korte, no, number one na tinitingnan yung demeanor nyo kung gaano kayo ka-professional. Pero dito sa kwento na pag-uusapan natin, it's not even a kwento. Dito sa issue na to na pag-uusapan natin, mapapansin nyo kung gaano, no, nag-beast mode etong si Yusek Castro. Hindi na beast mode, nakala mo galit na galit. Pero yung tono ng pananalita, the way she delivered her answer is very, very unprofessional. Sobrang unacceptable. Panorin natin. Gaya din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwala itong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit. Just go between you, no? Eto naman between Depressed Yusek Castro at saka si Harry Roque, no? Si Attorney Harry Roque. Mas paniniwalaan ko naman si Harry Roque. Bakit? Sa dinami-dami ng pwede nating mapanood about sa mga sinasabi ni Spokes Harry Roque, marami siyang sinasabi doon na may katotohanan talaga. Okay? Now, itong video na sinasabi na hindi daw totoo, I don't know how they verified it, pero ayon kay Binibining Maharlika, she initiated, ang pa-verify whether or not that video is AI o totoo talaga. So, sa hawak na documents ni Binibining Maharlika, it shows, na pinagawa niya ito sa Amerika, na ang video di umano ay totoo. So, tinanong ngayon si Bongbong Marcos, he denied it. Ngayon, he's being challenged by the Filipino people. I'm sure, even if not all, hayaan na natin yung mga tangang talyanista. Bigay na natin yan sa kanila. Paniwalaan nila, gusto nilang paniwalaan. Pero tayo, gusto natin, prove to us na hindi nga totoo yan. By how? By what? 'Di ba? Hair follicle, drug test. Yun lang ang magpapatuldok
Okay? Yun lang ang magpapatuldok ng spekulasyon na ito laban kay Bongbong Marcos about sa drug use. 'Di ba? Yung mga konduktor, yung mga driver, inaano nila ng mga random. Sinusurprise nila. Kesyo nagbabiyahe daw ng mga pasahero and so on and so forth. Then, we agree to that. Dapat nilang gawin yun. Diba? Pero, paano ka ang presidente, siya ang gumagamit na ipinagbabawal na gamot? Ilang tao, ilang milyong tao ang pwedeng malagay sa alanganin dahil sa mga posible niyang maling desisyon because of her mental capacity. 'Di ba? Hindi titigil 'to. Hindi 'to matatapos hangga't hindi tundukan ito ni Bongbong Marcos by doing a hair follicle test. Ano bang masama doon? 'Di ba? If you got nothing to hide, kung wala kang tinatago, it's always easy. 'Di ba? Itong si Claire Castro, parang ang samang hingi ng Pilipino, ng mga Pilipino ang hair follicle test. Knowing that, take note of this, knowing that, nung panahon na kailangan ni Bongbong Marcos manalo, halos lumuhod siya sa mga Pilipino para iboto siya despite of the reputation of the Marcoses. Pero pag tayo yung humingi at mag-demand kay Bongbong Marcos na isang bagay, bakit bawal? 'Di ba? Tingnan mo nga, nung nakaraan lang na tumakbong eleksyon, nung nakaraan tumakbong eleksyon, ano ba ginagawa ng mga politiko? 'Di ba hinihingi ang mga boto natin? Na iboto sila and so on and so forth. Mm. Sige nga. Tapos tayo, pag humingi tayo ng hair follicle test, ito isasagot ng USEC mo, Bongbong Marcos. Saan ba basurang mo nadampot to si Claire Castro? Before yan naging USEC, hindi naman ganyan yun. Hindi namin tuloy alam kung ano yung totoong pagkatao niya. Bipolar ba to? Ibang-iba si USEC Castro before siya naging USEC eh. Hindi siya ganyan. Hindi na nga namin kilala kung sino yan eh. Ulit na lamang siya. Yusek, follow-up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po ulit? Hindi Hair ho, follicle test po ulit? Bastos ayos talaga yung, puta. sa tingin nyo ba, meron silang karapatang magbigay ng kondisyon papalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa Alam mo, balikan natin yung sinabi ng balikan natin yung sinabi ng Daily Tribune kahapon. 'Di ba? Balikan natin yung sinabi ng Daily Tribune kahapon. Ano sabi ng Daily Tribune kahapon? Tinalo pa raw ni Claire Castro si Neo ng Matrix. Ano pa sinabi niya? Para daw kay Yusek Castro, pag binigyan ka ng ng resignation, ang interpretation niya doon, promotion. So hindi natin alam exactly ano ang pino-point out ng Daily Tribune sa pag-iisip nito ni Castro.
Balikan natin yung interview, even without watching it. Anong tanong ni Kato Nying? Putang ina, paulit-ulit na natin itong sinasabi. Anong sabi ni Kato Nying? Anong tanong ni Kato Nying? Kung willing ba daw makipagkasundo itong si Bongbong Marcos sa mga Duterte? Anong sagot ni Anong sagot ni Bongbong Marcos? Oo naman. 'Di ba? The question was specifically asked about the Dutertes. And Bongbong Marcos just dragged the people dun sa kanyang sinagot. Sinabi na rin niyang marami siyang kaaway. Kailangan niya at gusto niya ng kaibigan. Kung ikaw tatanungin ko, i-comment mo. Isulat mo sa comment section. Kung ikaw tatanungin ko, may umagrabyado sa'yo. O sabihin na lang natin, ginawa sa pamilya mo ang ginawa sa pamilya Duterte. Hindi ka maglalatag ng kondisyon? Parang ano yon? Forgive and forget? As if walang nangyari? Alam mo, ang pinakamatinding ang pinakamatinding hindi mo gugustuhin is you be betrayed by your own friend. Walang kapatawaran dyan. Ako personally, just like VP Sara, hindi ako madaling magpatawad na tao. Hindi ako magante, pero hindi rin ako mapagpatawad. Lagi akong naniniwala na hindi natutulog ang Diyos. Bahala na ang Diyos sa'yo. 'Di ba? Pero hindi ko makakalimutan yung ginawa mo at hindi ko na rin hahayaan kung anong ginawa mo sa akin. How much more kung idinamay mo pa yung pamilya ko. Anong ginawa sa kay VP Sara? Anong ginawa kay PRRD? Anong ginawa sa Davao City? 'Di ba? Anong ginawa sa KOJC? Kung ito si Bongbong Marcos, no, napalaki na marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi naman siguro, wala naman hinihinging pagtanaw ng utang na loob ang mga Duterte. Pero yung hindi mo na masuklian yung kabutihang binigay sa'yo, wag mo naman bigyan ng kawalang hiyaan ng mga tao na nag-angat sa'yo. 'Di ba? Ngayon, Depressed Yusek Castro, kung nagde-demand ang mga tao ng hair follicle test, isang bagay lang ito sa isa ring bagay na hiningi ni Bongbong Marcos na boto. 32 million ang bumoto kay VP Sara, 31 million kay Bongbong Marcos. Sabihin na lang natin, nasa 25 milyong Pilipinong bumoto sa kanyang, humihingi sa kanyang hair follicle test. So 25 milyong paulit-ulit hihingi niyan. At dahil wala ka dun sa bilang at dahil hindi mo naman binoto si Bongbong Marcos, so wala kang karapatan na sumagot ng ganyan kay Miss Eden ng News 25. Tsaka bakit ba ganyan kabastos kang magsalita at sumagot dyan kay Miss Eden? Kung tutusin, binibridge lang naman niya sa inyo kung ano ang sentimiento ng taong bayan. Ang iniisip ko nga, ikaw ang unang sisipain eh. Hindi pala si Jay Ruiz. Dahil hindi ka makontrol ni Jay Ruiz? Ganun ba yun? Personal na interest ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko. Utang ina, iba yung liwanag sa'yo, iba yung liwanag sa amin eh. Mas maliwanag sa amin na humihingi siya ng reconciliation sa mga Duterte. At dahil naramdaman niya ang Duterte effect,
Kinaladkad niya ang tao. Sino nang bagalit sa kanya? 'Di ba? Yung mga dating loyalista, yung mga siguro mga diehard na kakamping, and last lang mga Duterte supporters. Nakita niyo ba kung gaano karami yung Duterte supporters? Karamihan ng absentee voting na nga lang ang mga karamihan doon government employee. Oh, uniform personnel, mga teacher, mga media, majority binoto, mga taga PDP, Duterte aligned senators. 'Di ba? Sige nga. Doon pa lang ramdam na ramdam ni Bongbong Marcos na maraming taong ayaw sa kanya. Tsaka sa totoo lang, yung mga nanalong senador, with or without Bongbong Marcos, they will win the race. With or without Bongbong Marcos. Hindi nila kailangan si Bongbong Marcos. Hindi na nga halos siguro kailangan mga kampanya ng mga yan eh. Dahil yung karamihan na pumasok doon, mga veterano eh. Except kay Erwin Tulfo. Erwin Tulfo na madalas na number 1 at saka number 2. Naging pang ilan? Number 7 ba? Naungusan pa siya ni Kiko Pangilinan. Siya lang naman bugito dun eh. Dagdagdag pa kayo ng Mr. Grandstandings dyan sa loob ng Senado. Di na kayo na umay kay Raffy Tulfo. Ano susunod gagawin niya? Bibit-bitin niya rin yung mga tao? Yung mga nagre-reklamo sa programa nila sa Senado? Gagamitin din niya ang Senado gaya ng ginagawa ni Raffy Tulfo? Yun ba? Sige nga. Sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po. So, kasalanan pa ng taong bayan. Yun ba yun? Kasalanan pa pala ng taong bayan. Kung paano nadidiskaril. Kung di taong bayan ang sisisihin, mga cabinet secretary, mamaya pag-uusapan natin yan. Po niya ng away. So, ang awayan na to, Ayaw niya ng away. Si Bongbong Marcos lahat na nag-umpisa ng lahat ng gulo na meron tayo ngayon. Maayos na maayos ang Team Uniteam ng 2022. Pero dahil may mga taong nakialam sa kanyang administrasyon, hindi nagkanda leche-leche, what do you expect? Do you really think na kung maraming namumuno, magiging maayos tayo pare-pareho? I don't think so. ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap. Utang ina nyo, puro fake news. Sige nga, explain nyo nga sa amin yung sinabi ni Bongbong Marcos. O, balikan natin isa-isa. Kung maalala nyo yung marami bombing, ano sabi ni Bongbong Marcos? Ano sabi ni Bongbong Marcos? Foreign terrorist daw ang umatake sa Marawi. Tapos naglabas ng press statement ang AFP. Anong sabi ni General Browner? Local terrorist daw ang gumawa. O sino fake news? Very recent lang, pag-usapan natin. Pinalabas nyo na ang benting bigas hindi ayuda. Eventually, nung pinatigil ng COMELEC, doon lang namin na-realize na ginawa yung ayuda ang 20 pesos na bigas.
'Di ba? Kasi tinawag niyo nga rice program, eh. Tapos hindi siya available, hindi siya puwedeng bilhin ng kahit sinong Pilipino. May specific lang na class ang puwedeng bumili, 'di ba? Not even poorest of the poor. May certain category. Tapos ipagyayabang niyo na na-deliver na ang ipinangako. Do'n pa lang, eh. Nung hindi niyo magawa, anong sabi niyo? Pangarap lang ni Bongbong Marcos. Nung nakaisip kayo ng ano, ng paraan niyo, naging pangako na. Sino ba nagpapakalat ng misinformation or disinformation or fake news or paninira? Di ba kayo lang din? Nagre-react nga lang kami. Oh, kinukumpara lang namin yung sinasabi ni Bongbong Marcos noon at sinasabi ni Bongbong Marcos ngayon. Oh, pag-usapan din natin yung subway. Ano sabi ni Bongbong Marcos? Before daw siya bumaba, magkakaroon ng subway by 2028. That's 3 years. Do you really think they can construct the subway in 3 years? They can finish the subway in 3 years. Samantalang yung Skyway, yung unang-unang Skyway, nag-aaral pa lang ako ng college at nakagraduate na ako, hindi pa tapos. Ilang taon lang naman ng college? 4 years. Diba? Sige nga. Paliwanag nyo nga sa amin. Kami ba ang sumisira kay Bongbong Marcos o kayo-kayo dyan ang nagsusumisira sa kanya? Kami ba ang nagsispread ng fake news o kayo-kayo rin mismo ang nagpapakalat ng fake news? Tapos isisisi nyo sa fake news? Oh. Diyan kayo magaling. Ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan, kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan. Si Claire Castro, kung makapagsalita, akala mo hindi siya nagbigay ng komento tungkol kay Bongbong Marcos, no? Yung bilib na bilib siya kay Bongbong Marcos pero hindi niya binoto si Bongbong Marcos ever, even once. Ano kaya pinakain dito ni Bongbong Marcos at biglang nagaganito to? Bigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Alam mo, I'm just trying to understand, no? Kaya ba naging ganyan si Bongbong Marcos dahil naghain ng impeachment complaint ang Duterte Youth Party List? And because of that, ayaw ng COMELEC i-proclaim ang Duterte Youth Party List. Pagkakatandaan niya mong mabuti, guys, no? Noong 2022, I was very active participating during the election. Not someone campaigning for somebody. Parang, I'm more like an observant. Diba? That's the very reason why I joined Lente at that time. During the 2022 election, I'd never experienced the undervote or overvote. Okay? Maliban dyan, hindi ko masyadong matandaan na napakaraming naihain na petition sa Supreme Court dahil may mga kandidatong dinisqualify ng COMELEC. Ngayon ko lang siya na-experience under the leadership of Chairman George Garcia. It's very sad, no? It's very sad to make a bad commentary about George Garcia because once upon a time, naging din ko siya, no?
under the College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Kaya yung respeto ko sa kanya is naandun. Yung ano ko sa kanya is yung admiration ko ba sa kanya nandun. He's a very nice guy. Nung umalis nga yan, si 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 Chairman George Garcia is pro student. Grabe ang pagmamahal niya sa mga estudyante. Kaya ganun din siya minamahal ng mga estudyante ng pamantasan. Kaya lang with what I'm seeing right now, with what I'm witnessing right now, nakakalungkot isipin na ganito siya. Ganito yung nangyayari. I don't know if he's doing it by his own, will or volition, or meron nag-uutos sa kanyang gawin yan. Imagine niyo 2 party list. Bagong henerasyon at saka itong si Duterte Youth. Tapos ang yabang pa ng kabataan party list, deserve daw ng Duterte. Maganda kayo pagbalik pagka na ang Duterte party list. Tingnan natin kung kanino yung last laugh. Diba? I don't know. Every time I watch Claire Castro, no, as a press briefer and undersecretary, I've been wondering sinong Claire Castro yung una nating nakita before siya naging undersecretary. We totally don't know her anymore. She's a very, very different person now. Kaya hindi ko masisi yung ibang kaibigan natin sa kabatas, kaarmado, kung bakit hindi siya kino-content for the heck of money. Kino-content siya para maniwalagan ng mga tao na tinatarantado at ginagago tayo ni Claire Castro sa mga statements na binibigay niya. Diba? I don't even watch her vlogs. I only watch her press briefer. Mga press ko niya dito sa dahil nakakasuka siya. Hindi mo alam kung nabago ng posisyon, nabago ng pera. Diba? Matagal naman na siyang kilala. So I don't think na nabago siya ng kasikatan. But definitely, gaya ni Bongbong Marcos, she will never have the love of people the way Attorney Libayan experienced. No? Now she's most hated. Outside of Kabatas, she's the most hated.